Katangian at tunguhin ng isip at kilos-loob. Ikaw ay natatangi. Wala kang katulad at hindi ka naulit sa kasaysayan. Mayroon kang taglay na kakayahan na siyang nagpapabukod tangi sa iyo. Magandang buhay! Ano nga ba ang taglay mo na nagpapabukod tangi sa iyo kaya't mas pahahalagahan mo ang buhay na ipinagkaloob sa iyo? Pag-isipan natin. Ano ang ibig ipahiwatig ng dalawang larawang ito? Sa tingin mo, ano ang gagawin ng tao at ng hayop? Paano naiiba ang tao sa ibang nilikha? Mayroong tatlong uri ng nilikhang may buhay ang Diyos: ang halaman, hayop at tao. May kakayahan ng taong magdesisyon. Gagawin ng tao ang alam niyang tama, samantalang ang hayop ay walang kakayahang magdesisyon. Ang tao lamang ang may kamalayan. Paano kaya nabigyan ng nasa larawan ng kasagutan ang kanyang mga katanungan? Natural sa tao ang magkaroon ng suliranin na kailangang tugunan. Ikaw, paano mo nabibigyan ng solusyon ang iyong problema? Ano ang mga angking katangian mo na mahalagang gamitin sa mga pagkakataong ito? Jumbled letters. Ayusin ang mga ginulong letra upang matukoy ang nagpapahigit sa tao sa ibang nilalang ng Diyos. Isip, kilos-loob. Ang mga layunin natin sa araw na ito ay naibibigay ang gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob, na ipaliliwanag na ang isip at kilos-loob ang nagpapabukod tangi sa tao, at nagagamit ang isip at kilos-loob sa paggawa ng pasya at kilos tungo sa katotohanan at kabutihan. Fast Talk. Magbigay ng mga salita o ideya na may uugnay sa isip at kilos-loob. Ang isip ang kapangyarihan ng tao na makaalam at mga tuwiran, kapangyarihang humusga, sumuri, mag-alaala at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Ang isip ng tao ay may limitasyon, hindi ito perpekto, kaya't patuloy at walang katapusan na naghahanap ang tao ng katotohanan. Ang gamit ng isip ay umunawa. Ang tunguhin ng isip ay katotohanan. Ang katotohanan ay pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at katanggap-tanggap ng walang pasubali para sa lahat ng tao, saan mang lugar ito nakatira. Ito ay hindi nagbabago at ang pagkamakatotohanan nito ay maaaring mapatunayan gamit ang mga sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Ang kilos-loob ay ang kapangyarihan ng tao na pumili, magpasya at isakatuparan ang napili. Kumilos at gumawa ng kabutihan ang pangunahing gamit at tunguhin nito. Ang kilos-loob ay umaasa sa ibinibigay ng impormasyon ng isip. Naiimpluwensyahan ng isip ang kilos-loob dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. Ito rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao na gumawa at pumili, kung kaya't ang kilos-loob ang siyang ugat ng mapanagutang kilos. Ang gamit ng kilos-loob ay kumilos o gumawa. Ang tunguhin ng kilos-loob ay kabutihan. Ang kabutihan ay ang katangian o kalagayan ng pagiging mabuti, kahusayang moral o kagalingan. Ang kabutihan ay lubus-lubusan, kaya wala itong anumang bakas ng kasamaan o kabulukan.
Ito ay positibong katangiang na ipamamalas sa mga gawang mabuti at kapaki-pakinabang para sa kapwa. Upang magkaroon ng pag-unawa, kailangang gamitin ng tao ang pandamdam. Ito ang kumikilala sa mga bagay sa labas ng isip. May dalawang uri ng pandamdam. Ang panlabas na pandamdam na kinabibilangan ng paningin, pandinig, pandama, pangamoy at panlasa, at panloob na pandamdam na binubuo ng kamalayan, memorya, imahinasyon at instinct. Ang tao ay natatangi na nilalang dahil siya ay may isip na nakaalam at kilos loob na nagpapasya o pumipili. Ang gamit ng isip ay umunawa. Ang gamit ng kilos loob ay kumilos o gumawa. Ang tunguhin ng isip ay katotohanan. Ang tunguhin ng kilos loob ay kabutihan. Payong kaibigan. Gamit ang estratehiyang think, pair, share, basahin at unawaing mabuti ang mga sitwasyon at pag-usapan ng iyong kapareha ang inyong kasagutan. Gawing gabay ang mga nakatalang katanungan. Sabik na sabik ka na sa pagbubukas ng klase. Handa na ang iyong mga kagamitang pang-eskwela at nasasabik ka ng makilala ang mga bago mong kaklase. Subalit sa unang araw pa lamang ng pasukan ay may kaklase ka na, ayaw kang paupuin sa bakanteng upuan malapit sa kanya dahil para daw iyon sa kanyang bag at iba pang gamit. Ano ang iyong gagawin? Pag-uwi mo galing sa paaralan ay nakita mong tambak ang mga hugasin sa kusina. Ang ate mo ang nakatoka upang maghugas, subalit hindi pa siya nakauwi ng bahay. Gustuhin mo mang gawin ang responsibilidad niya, kaso namamaga ang iyong kamay. Maya-maya lang ay uuwi na ang inyong mga magulang at siguradong magagalit dahil hindi pa nahugasan ang pinagkainan. Ano ang iyong gagawin? Magkapareho ba o magkaiba ang inyong mga sagot? May karanasan ka rin ba sa buhay na nahirapan kang magpasya? Ano-ano ang mga bagay na iyong isinaalang-alang sa paggawa ng pagpapasya? Tandaan, ang isip at kilos loob ng tao ay may tunguhing katotohanan at kabutihan. Dahil dito, nagkaroon tayo ng mas mataas na antas kumpara sa hayop na pinangingibabawan lamang ng kanilang instincts. Ang ating isip at kilos loob ang gagabay sa atin upang maging makatao sa bawat kilos natin sa araw-araw. Sa pamamagitan ng isip, nagagawa nating mag-isip ng lohikal, mapanlikha at mapagpasya. Sa pamamagitan naman ng kilos loob, nagagawa nating kumilos ng may pagmamahal, katarungan at kapayapaan. Ang pagkakaroon ng harmonya sa pagitan ng isip at kilos loob ay nagsisiguro na ang bawat desisyon at aksyon natin ay nakatuon sa ikabubuti ng ating sarili at ng ating kapwa. Piliin laging maging mabuting tao.